talking about the realm of possibilities, kung sakalin talagang walang patunguhan itong impeachment trial at malusutan ito ni Vice President Sara Duterte, kayo bilang matagal nang gustong mapanagot yung mga Duterte, ano yung mga nakikita niyo pang options available under this administration? Okay. Ang isang option na pwede after nito, assuming mamatay na tong impeachment trial na to, is yung sa ombudsman. Okay, ombudsman, pwede siya ron. Okay? Pwedeng pigilan ulit ng Supreme Court, pero ang point nito is it's worth doing pa rin. Di ba? Gagawin pa rin yun. Tapos, habang gumugulong yan, di naman dali-dali yan eh. Pwedeng kakasuhan siya, then case build-up, abutin niya ilang buwan. Ngayon, February 6, we will go through the same exercise again. This time, talagang sisiguraduhin natin na yung lahat ng sinabi nitong Korte Suprema na decision nila ngayon, kahit hindi nire-require ng Constitution, gagawin natin para wala nang dahilan. So, we will go through this same exercise. Hindi niya ito matatakasan. Okay, assuming wala ulit mangyari doon sa impeachment trial na yun, kung ano man ang mangyari, pigilin ulit ng Korte Suprema o ma-quit siya. Ang tanong mo kasi, paano mapapanagot eh? Pupunta tayo sa 2028. Di ba? Yun na yun eh. When all else fails, kasi pagka hindi umubra yung impeachment next year, 2027, baka hindi na pwede yan. Baka hindi na ubra yun. Okay? Maghahanda na lang lahat. Baka sumikat pa siya lalo doon. Sabihin, pinipersecute. Anyway, 2028 na ngayon yung importante. Kaya kailangan manalo yung kandidato na may balls, figuratively, na mapanagot itong mga Duterte na ito. Hindi lang. Lahat ng mga nagkasala sa lipunan. Yun. Ayun nga, speaking of 2028, sige, i-advance na po natin yung discussion. No? Sino ba nakikita niyong viable candidate against Sara Duterte? Ang nakikita ko kasi, sa ngayon, is si Senator Risa Hontiveros. Bakit? Bakit niro-rule out ko na si Senator Bam Aquino at si Mayor Lenny? Okay, don't get me wrong, mabubuti silang tao and I believe in under peaceful conditions, maaring they can rule the country well. Pero hindi ngayon yung ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga evil forces at play eh. So kailangan mo nung kayang tumindig. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. Kaya hindi pwedeng si Senator Bam Aquino, for example. Kasi bakit? Ngayon niya, kakokus niya, kabloke niya yung mga Duterte block. Sa akin, hindi ko kaya yun. Under any conditions, gusto ko man ng committee o whatnot, hindi kaya ng sikmura kung makasama ko sa caucus yung mga Duterte block. So, ibig sabihin mo, kung okay sa kanya yun, di pagka nanalo siya, okay din lang sa kanya. Di ba? Okay. Because of that, we have to rule him out. Next, punta tayo kay Mayor Lenny. Okay siya. Sige. Kumbaga, may maganda yung sa loobin niya, etc. Pero kaibigan niya si Sara Duterte. Remember, pinapasok nga niya sa bahay niya, hinost niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente si Lenny? Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila yung ICC eh. Both Bam and Lenny, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Lenny noong 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Ako nagulantang ako. Kaso iniisip ko, sige na, let's just win this thing first.
then saka natin siya ipe-pressure, convincein natin siya. Pero that early, sinabi na nila, kasi nga kaibigan nila eh. Hindi nila Talaga? kaaway. Hindi nila kaaway. Paano niya nasabing kaibigan? Based lang ba yan dun sa pagpapapasok niya sa bahay niya sa Naga? Or there's something else that you know? Okay, tignan mo yung association ni, kahit i-google mo lang, VP Lenny and Sara Duterte. If they said anything negative about each other, wala yan. Okay? Meron silang cooperation, meron silang partnership. At ito, hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaaway mo. Di ba? Kung acquaintance mo yan, papapasukin mo ba sa bahay mo? Baka hindi rin. Di ba? Ang pinapapasok mo lang sa bahay mo ay kaibigan. So, itong optics na to maliwanag yun. And even up to now, tatanungin kita, Christian, meron ba sinasabi si VP Lenny ukol dito sa impeachment ni Sara? Is she in Wala. favor or not? Wala. Parang tahimik. So bakit natin iisipin na pagka nanalo si Lenny, pananagutin niya itong mga ito? Hindi. I am telling you now, hindi. I know these people so much better than the ordinary viewer. Kasi I've worked with them. Naririnig ko yan, sinasabi nila yan. Kaya, Okay. yun yung sinasabi ko. Kaya, hindi ko sila pwedeng suportahan sa 2028. In fact, kukontrahin ko sila kasi alam kong hindi aligned yung agenda namin. Yun. Nga pala, total nabanggit niya na si Senator Risa, no? What do you think of her situation now? Dahil nga hindi niya nakasama sina Kiko tsaka sa BAM, kahit yun yung pre-election narrative sana nila, yung magkakasama sila. Pero napunta siya ngayon sa minority headed by Tito Soto. What do you think of her situation now? Alam nyo, kahit nga yung pag-join ni Kiko and Bam dun sa majority ngayon, hindi ko naman binibigyan ng ganong yan kasi mga tactical maneuvers yan. Ako sinasabi ko lang, hindi ko lang kaya yon. Hindi ko kayang makasama itong mga Duterte block na yun. Assuming na I'm still there, hindi ko kaya yun. Pero kung sila okay yun, kaya nila, then they can vote pa rin dun sa tamang posisyon. Walang doon eh. Ngayon, pero kay Senator Risa kasi, neutral siya eh. Di ba? Independent siya for that matter. That's the word, not neutral. She's independent, minority kasi in-embrace niya na yung role niya as fiscalizer, hindi lang sa mga Dutertes, kundi even the Marcos administration. So, being part of the minority now will give her that opportunity to do both. Tapos, being part din, kunyari, since may minority in general, hindi lahat ng heavy lifting hawak mo kasi marami kayo. Sina Senator Lacson, talagang iba yan sila mag-usisa ng budget Ako, I concede, hindi ko yan forte, pero yan sila Senator Ping, yan yung forte nila eh. Si Senator Soto naman, sa parliamentarian siya eh. Kabisado niya lahat yan. Kabisado niya lahat yan. Tapos may institutional knowledge siya. Kaya niyang ma-check yung pang-aabuso nung majority ngayon. Di ba? So, yun. Si Senator Loren, ganun din. Ano rin yan? Parliamentarian yan. Si Mig Subiri, ano yan? Hindi lang dating SP, but more importantly, dating majority. So, talagang ma-check nila. Mga parliamentarians yung nakasama ni Sen. Risa dyan. So, yung role mo as a minority, mapapagaan. So you can now focus on the specific advocacies mo.